Napakaswerte natin ngayong araw, na inanyayahan natin, ang bagong pinakamayamang tao sa buong mundo, na si Ginoong Lee Wigwo. Nagsimula si Ginoong Lee sa wala, at itinatag ang Don Consortium, na nagtayo, ng isang malaking imperyo ng negosyo, na sumasaklaw sa maraming larangan. Mabuhay siya! Kumusta po kayong lahat? Ginoong Lee, pagkatapos ninyong maging bagong pinakamayaman sa mundo, ano po ang susunod ninyong plano? Ano po iyon? Balak kong pansamantalang itigil lahat ng kasalukuyang proyekto at bumalik sa Dragon Country. Bumalik sa Dragon Country. Bumalik sa Dragon Country. Ginoong Lee, mahigit 20 taon na po kayong wala sa Dragon Country. Sa pagbabalik ninyo ngayon, mayroon po bang bagong estratehiya sa negosyo? Wala. Dahil nandoon ang aking tahanan. Bilang bagong pinakamayaman sa mundo, mayroon po ba kayong mensahe para sa inyong pamilya? Ang pinakagusto kong sabihin sa aking anak na babae ay umuwi na si tatay. Hindi na ako aalis. Dalawampung taon pala ang lumipas. Ang laki ng pagbabago. Ang subdivision natin. Kahit sino na lang ba pwedeng pumasok, sa susunod, mag-ingat ka. Sandali, tanda, sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok? Sa akin ka ba nagsasalita? Mukhang hindi kita kilala. Dito ka ba nakatira? Siyempre. Ako ay nakatira sa subdivision natin, sa building 1, unit 1, unit 101. Tamang-tama ang dating mo. Bayaran mo ang association dues ninyo. Kabuuan ay 1.8 milyon. Magkano? 1.8 milyon. 1.8 milyon? Kaibigan, tama ba ang narinig ko? Karaniwang subdivision lang ito. Ganyan na talaga ang presyo. Alam mo ba ang patakaran? Magbayad ka na. Ganito kasi, biglaan kasi ang pag-uwi ko, perang dayuhan lang ang dala ko. Ganito na lang, sa ibang araw na lang ako magbabayad. Hindi pwede. Kung hindi mo kayang magbayad, huwag kang pumasok. Sabihin ko sa'yo, kaibigan. Ako ay isang homeowner dito, at mas matanda ako sa'yo. Ganito ba ang ugali mo, kapag kausap ako? Matandang walang kwenta. Tingnan mo ang itsura mo. Buong katawan mo. Hindi aabot ng 100 piso ang suot mo. Karapat dapat ka bang tumira dito? Hindi ba yon ang panganay na anak ng pamilyang Lei ng Shangjing, na tinaguri ang reyna ng negosyo, na si Binibining Lei? Siya ang tagapamahala ng Don Consortium, sa Jiangcheng. Kapag tumapak siya, yanig ang buong Jiangcheng. Paumanhin, Ginoong Lee, huli na po ang dating ko. Boss, ikaw ba yon? Kaya hindi ko sinabi sa'yo, na uwi ako ngayon, ay dahil ayoko, na magkaganito ang sitwasyon. Masyadong maingay. Naiintindihan ko, sir. Ginoong Lee, may problema, ba kayong na-encounter? Pinapabayaran ako ng 1.8 milyon para sa association dues. Hindi nila ako pinapapasok sa bahay. Ano? Wala pong ganoon. Ginoong Lee, malaking pagkakamali lang po yon. Pagkakamali po. Bilisan nyo, bilhin nyo, ang subdivision na to. Opo. Tingnan mong mabuti. Ngayon, ako na ang may-ari ng subdivision na to. Tanggol ka na. Umalis ka na ngayon din. Ay hindi po, Binibining Lei. Nagbibiro lang po ako. Kanina kay Ginoong Lee, ipagpaumanhin niyo na po ako. Bossing. Dapat mong pag-aralan ang paggalang sa matatanda at pagmamahal sa mga bata. Pasok ka. Maagang pumanaw ang ina ni Tingting. Hindi man lang ako nakauwi para makita siya kahit isang beses. Ginoong Lee, pakiusap, tibayan nyo ang loob nyo. Kasalanan ko ito, kasalanan ko sa mag-ina. Ang laki ng utang na loob ko sa kanila, sobrang laki. Hindi nyo po kasalanan yun. Ang trabaho at pamilya, talagang mahirap pagsabayin.
Noong mga panahong yon, ako ay nanumpa, napaunlarin ko ang buhay ng mag-ina. Ngayon, nakapag-ipon na ako ng pera. Ngunit tumanda na rin ako. Ang gusto ko lang malaman ngayon, kumusta na ang aking minamahal na anak? Ginoong Lee, nahanap na namin ang lokasyon ng anak nyo. Ano? Ayon sa mga datos, ang iyong anak na babae na si Lee Mengting ay nagtayo ng isang maliit na kumpanya sa pananalapi na pinangalanang Starglow. Nakakasimula pa lang umasenso. Pero kamakailan lang, may mga problema sa cash flow ang kumpanya. Mahigpit ang kalagayan sa pananalapi. Talagang anak ng pamilya Lee, matapang at determinado. Oo, katulad mo noong bata ka, magkamukha talaga kayo. Dapat talagang magsanay ang mga kabataan. Pero kapag nahihirapan ang anak mo, bilang ama niya, hindi ako pwedeng manood lang. Ginoong Lee, ano ang plano ninyo? Ganito, sa ngalan ng Dawn Consortium, bigyan ang kanilang kumpanya ng 20 bilyong puhunan. Tandaan? Huwag mong sasabihin galing sa akin. Naiintindihan ko. Hindi naman kalakihan ang halagang ito, pero sapat na ito para tulungan silang makaraos pansamantala. Matanda na ako, hindi ko siya matutulungan habang buhay. Ang landas sa hinaharap, kailangan niyang tahakin mag-isa. Napakapalad ng binibini na magkaroon ng amang tulad ninyo. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kung malaman niyang kayo pala ang pinakamayaman ngayon? Mas mabuting hindi na lang malaman. Ay, parang kailan lang, laki na ng anak ko. Gusto ko siyang makita. Isang salita lang ninyo yan. Ginoong Lee, nasa ibaba ang sasakyan ko. Pwede tayong pumunta sa Starglow Company anumang oras. Tara, alis na tayo. Boss Lee, totoo bang bibigyan tayo ng Dawn Consortium ng 20 bilyong puhunan? Ano? Ang ganda, sa ganitong paraan, masosolusyonan ang agarang pangangailangan ng kumpanya. At narinig ko pa, yung misteryosong tagapagtatag ng Dawn Consortium ay dumating na rin sa Jiangcheng. Baka ikaw ang hinahanap niya. Salamat sa Diyos. Kailangan din nating magpakita ng pasasalamat. Ganito, ipag-utos mo. Ngayong gabi sa Central Hotel, magdaraos tayo ng signing ceremony. Imbitahin ang lahat ng kilalang tao sa Jiangcheng. Dapat lahat ay dumalo. Kailangan nating personal na pasalamatan ang investor na ito. Sige, ma'am. Nakuha ko na. Ikaw, sino ka ba talaga? Nandito na tayo, Ginoong Lee. Ito na ang Xinghui. Ang ganda naman. Umuwi na muna kayo. Ayokong magpa-estilo. Sige po. Kuya, hello. Gusto ko sanang makita si Tingting. Sino? Si Tingting. Si Lee Mengting. Si General Manager Lee ang gusto mong makita. May appointment po ba kayo? Wala po. Doon ka na lang po muna umupo. Abala po si General Manager ngayon. Salamat po. Kuya, naghahanap ka rin ba ng trabaho? Hindi po, naghahanap po ako ng tao. Sayang naman. Maganda ang pasahod dito sa kumpanyang ito. May libreng pagkain pa raw. Talaga? Ayos nga yan. Sabi mo pa. Sumasakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa CR. Bantayan mo naman ang gamit ko. CJ. Ingat ka. Dumating na si Kapitan Wang. May signing ceremony ba ang kumpanya ngayon? Signing ceremony? Halos mamatay na ako sa pagod. Dumating na ba yung mga mag-i-interview? Nakaupo po doon. Ikaw, sumunod ka sa akin. Ako? Dito ka, magpapahinga. Tandaan mo, magdala ka ng baso para sa mainit na tubig. Magbihis ka na. Kaibigan, sa pagpunta ko dito ngayon, Sobrang nagmamadali tayo. Wala nang oras para sa training. Yung signing ceremony mamayang gabi ay napakahalaga. May isang misteryosong VIP na darating. hindi ako yon. Huwag na yan pero, sahod mo ngayon, bayad pa rin. Overtime pay, siguradong sapat. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Magbihis ka na.
Hindi ko inakala na pagdating ko sa kumpanya ni Tingting, magiging gwardiya ako, pero okay na rin. Sa ganitong paraan, pag nakita ko si Tingting, hindi ko man lang siya mabibigyan ng problema. Anong palapag si Limenting? Si Boss Lee ang tinutukoy mo, di ba? Nasa pinakamataas na palapag siya. Salamat. Unang beses ko lang dito. Sa edad kong ito, ano pa bang ikakabahala ko? Mga kasamahan, abala si Billy sa pagpirma ng kontrata. Kung gayon, magsimula na tayo. Sa pagkakataong ito, ang pamumuhunan na natanggap natin mula sa Dawn Consortium ay isang napakabihirang oportunidad. Dati, dahil sa problema sa pondo, maraming proyekto ang hindi na ituloy. Pero ngayon iba na, may pondo na tayo. Kailangang ilagay ang lahat ng pondo sa bagong project siyam at makipagtulungan ng malalim sa Hanggayu Group. Basta matapos lang ang proyektong ito. Bawat isa sa inyo dito ay makakatanggap ng malaking halaga. Pagdating ng panahon, ang ating Star Glory ay lalago at magiging pangunahing negosyante sa Jiangcheng. Mabuti. Hindi nakakagulat na ikaw si Jizang. Napakatalino mo. Ang ganda, may pag-asa na ang Star Glory natin. Oo nga, hindi ko inakalang sa buhay ko. Magkakaroon pa ako ng pagkakataong umasenso. Hindi ako sang-ayon sa planong ito, napakaraming butas. Hoy, Tito, may meeting kami dito. Lumabas ka na agad. Ikaw. Dati, akala ko, may problema sa pondo ang kumpanya. Hindi ko inakala, ang problema pala ay nasa mga nagpapasya. Ang proyektong ito, kitang-kita ang butas, hindi niyo nakikita. Paano ka nakakahiya sa pag-upo sa posisyon ng executive? Sabi mo hindi kami magaling. Ikaw ba ay magaling? Kami ay mga honor graduate mula sa mga prestihiyosong business school. Ikaw na hindi nakapag-aral, isang guard. Ano ang karapatan mong magduda sa amin? Narinig mo ba, Tito? Hindi ito ang lugar para sa iyo. Lumabas ka na agad. Gusto kong pakinggan. Ano ba ang magandang ideya mo? Manong, kung ganoon ang palagay ninyo, paano naman kaming lahat dito sa kwartong ito? May problema sa desisyon. Di ko alam. Ano naman ang mungkahi ninyo? Hindi naman ganoon kataas ang mungkahi ko. Pero talagang kailangan kong sabihin sa inyo ang ilang bagay. Nakikita lang ninyo ang kasalukuyang kita ng proyektong ito. Pero hindi niyo napapansin ang nasa likod nito, ang malaking panganib na nakatago, ang direksyon ng merkado. Kapag nagbago ito, ang proyektong ito ay malulugi ng lubusan. Huwag ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. Dapat alam mo ang prinsipyong ito. Manong, ang angkan naming Zhang ay negosyante sa henerasyon. Ako si Zhang Hao, ay lalong nagsumikap ng paisa-isa, bago nakarating sa posisyong ito ngayon. Ang simpleng prinsipyong ito, hindi ko ba maiintindihan? Tanging ang mataas na panganib, ang makakapagbigay ng mataas na kita. Kung palaging duwag at atresado, paano makakapagdala ng malaking kita sa kumpanya? Ang ginagawa mo ngayon ay malinaw na nagsusugat sa kinabukasan ng kumpanya. Ang proyektong ito, gumawa ka ba ng seryosong pagsusuri sa merkado? Ako, isang vice-presidente, kailan ba naging term ng isang gwardya tulad mo para pagdudahan ako? Maaaring mapanatag ang lahat. Ang proyektong ito, matagal ko nang pinag-aralan. Talagang walang problema. Ako ay masipag at tapat sa Xinghui. Nagtatrabaho ng maraming taon. Bakit siya, isang batang babae, ang maging presidente? Samantalang ako ang maging vice-presidente niya at sumunod sa kanyang mga utos. Ang 20 bilyon na pamumuhunan ay parang tabang baboy na nasa bibig na. Talagang kakainin ko ito. Basta, matapos mo ang trabahong ito, ang gantimpala ay hindi mawawala sa iyo. Kapag na-acquire ko na ang Xinghui, ipapaupo kita sa posisyon ng presidente. Kasunduan, Presidente Zhao. Kaya ko ring may kumpiyansa sabihin sa inyong lahat. Kung maayos ang takbo ng proyektong ito, ang balik ay talagang mas malaki kaysa panganib. Ang oportunidad ay mabilis lang mawala. Talagang kailangan nating sunggaban itong pagkakataon para umangat ng todo. Tama, tama naman. Tama, oo nga. Sabi ko sa inyo.
Si Xiao Zhang, di ba? Ikaw talaga, ang pananaw at pag-unawa mo ay masyadong makitid pa rin. Kung gusto ng kumpanyang lumago ng matatag, kailangan mag-diversify ng investment. Hindi pwedeng may ganitong mentalidad na umaasa sa swerte o shortcut. Hoy, Manong. Sa tingin ko, ordinaryong gwardya ka lang, di ba? Sa kumpanya, hindi ka pa rin naman matagal, di ba? Anong karapatan mo na makialam sa development strategy ng kumpanya? Eksakto, ito ay meeting ng top management. Hindi naman ito antas na pwedeng salihan niya. Palabasin na natin siya. Huwag nating istorbohin si Boss Zhang sa pagsasalita. Ngayon lang ako unang araw dito sa kumpanya. Pero sa sandaling ito, isa na rin akong miyembro ng kumpanya. Nakikita ko kayong unti-unting winawasak ang kumpanya. Paano ako makakatanggi lang? Kalokohan yan. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na magsalita ng ganyan dito? Ako, si Zhang Hao. Lahat ng ito ay para sa hinaharap ng aming Xinghui at para sa interes ng bawat isa sa inyong nakaupo dito. Anong ibig sabihin ng winawasak ko ang kinabukasan ng kumpanya? Boss Zhang, huwag po kayong magalit. Nagsasalita lang yan ng walang basehan. Huwag nyo na lang pansinin. Matagal na akong kasama ni Boss Zhang. Naniniwala ako sa paningin ni Boss Zhang. Hindi yan magkakamali. At saka, ang desisyon ni Boss Zhang, kahit magkaroon man ng pagkakamali, hindi ikaw ang dapat magsalita. Ano? Walang maniniwala sa sinasabi mo. At saka, masasabi ko ng may pananagutan. Kahit na nandito ang misteryosong investor ng Dawn Consortium, tatangkilin din niya ang desisyon ko. Sige na, bago ko makita si Tingting, hindi pa kailangang ibunyag ang identidad ko. Itong si Zhang Hao, talagang hindi mabait. Kailangan siyang bantayan. CJ, kung sa tingin ng lahat ng nakaupo dito, ay wala akong karapatang magsalita dito, tawagin mo si Li Mengting, pag-usapan natin ng sama-sama. Ang lakas ng loob niya, diretso niyang tinawag ang pangalan ni President Lee. Sa tingin ko, yung security guard na to, tapos na ang karera niya. Kahit dumating si President Lee, ano naman? Akala mo ba, payag si President Lee sa katawa-tawang sinasabi mo, maliban na lang kung ama mo siya. Naniniwala ako. Nakakampihan ako ni President Lee. Ano ka ba? Bakit ka kakampihan ni President Lee? Tumingin ka nga sa sarili mo. Ano itsura mo? Isang security guard na, walang alam sa negosyo. Gusto mo pang ipagyabang. Ang kalat na kaalaman mo, nakakatawa. Talaga. President Zhang, huwag po kayong magalit. Huwag na kayong makipagtalo sa isang security guard. Baka ma-stress pa kayo. Ayaw ko nang makipag-usap sa kanya. Paalisin mo na siya agad. Matanda, ipinapalam ko sa iyo ngayon. Tinanggal ka na sa Xinghui Company at hindi ka na muling tatanggapin. Narinig mo ba? Umalis ka na. Hinuhusgahan ang tao sa itsura, napakakitid ng pangunawa. Hindi ko inakalang ang kumpanya ni Tingting ay pinamamahalaan ng mga walang kakayahang tao. Mukhang mahaba pa ang lalakbayin. Tandaan ninyo, magsisisi kayo sa mga sinabi niyo ngayon. Sigurado yan, sabi ko. TSK. May nangyari sa executive meeting ni President Lee ngayon. Mukhang naantala. Ano? May security guard na nagkagulo sa meeting. Tingnan natin, tingnan natin. Mga kasama, tuloy na natin ang susunod na pulong. Boss Lee, dumating na po kayo. Narinig ko sa nakaraang pulong, may nangyaring problema. Ano nang nangyari? Boss Lee, dumating na rin po kayo. Kanina, habang nagpupulong kami, biglang may sumulpot na isang basurang gwardya. Pagdating pa lang, sinabi agad na mali ang desisyon ni Boss Lee. Nagdaldal lang ng walang katuturan. Naantala tuloy ang aming pulong. Gwardiya? Anong klaseng gwardiya? Isang 50 hanggang 60 taong gulang na matandang lalaki. Mukhang mahirap at sobrang mayabang pa. Nakakainis lang tingnan. Sa tingin ko, parang may sira ang ulo niya. Nasaan na siya ngayon? Pinatanggal ko na agad. Ngayon, pinalayas na siya sa kumpanya. Mukhang ang seguridad ng ating kumpanya, kailangan pang pagbutihin. Nga pala, ang signing ceremony mamayang gabi, lalong mahalaga. Siguraduhin walang ganyang mga istorbo ang makakapasok, naiintindihan nyo. Naiintindihan po, Boss Lee. Huwag kayong mag-alala, Boss Lee. Mamayang gabi, ako ang magbabantay. Kahit langaw, hindi papayag ang pumasok. At saka, tungkol sa investment, mula sa Dawn Consortium. Sa tingin ko, tayo ay kailangan pang maging mas maingat. Opo, huwag po kayong mag-alala, Boss Lee. Magpulong na tayo. Sige, alis na tayo. Nagkagulo ka ngayon, kaya walang bayad. Hindi naman talaga ako naghahanap ng trabaho. Sige na, umuwi ka na kung saan ka nang galing.
ang kumpanya nyo. Sige, umalis ka na. Ano ba yan? Hoy, magandang araw. Ako po ay nag-a-apply bilang gwardiya. Ano, ikaw ang aplikante? Eh yung kanina, sino yun? Geely, nakita mo na ba ang anak mong babae? Hindi pa. Ang mga problema ng Xinhui ay mas malala pala kaysa sa inaasahan. Kung gayon, ang signing ceremony mamayang gabi. Dadalhin mo pa ba? Siyempre, tuloy lang. Dati, palagi kong inisip na ang kumpanya ni Tingting ay may problema sa pondo. Ngayon ko lang nalaman na ang pag-aalis ng mga bukbok sa loob ng kanyang kumpanya ang pinakamahalaga. Xiao Li, HMM. ipagpaliban muna natin ang usapin sa pamumuhunan. Balak kong sa tamang panahon, kapag angkop na, ay direktang sanayin si Tingting bilang aking kahalili. Naiintindihan ko. Ah, na pala. Tulungan mo akong maghanap ng mga profile ng mga executive ng Xinhui, lalo na yung isang tao na nagngangalang Zhang Hao. Zhang Hao. Sige, hahanapin ko na ngayon. Ji Jiao, ang plano ko talaga ay perpekto. Pero sino ang mag-aakala na masisira ito ng isang kakaibang gwardiya na biglang sumulpot? Ayos lang. Ji Jiao. Ano po, ayos lang. Sa paningin ko, ang 200 bilyon ay maliit na halaga lamang. Hindi ako nagmamadali na lamasin ang masarap na pirasong ito at isubo sa aking tiyan. At saka, ang signing ceremony mamayang gabi, ang mas mahalaga. Dahil ba, iyong mahalagang tao ay dadalo, tama. Ang aking Hangyu Group at ang One How Real Estate ay palaging may pakikipagtulungan. At si Ginang Lei ay ang tagapagsalita ng Sheguang Group dito sa Jiangcheng. Sa pamamagitan lamang ni Ginang Lei para makipag-ugnayan sa mahalagang taong iyon. Sa ganitong paraan, ang kinabukasan ng aking Hangyu Group ay magiging walang hanggan. Ji Jiao, napakaganda ng ideya ninyo. Talagang ikaw ang Ji Jiao. Sa ganitong paraan, si Li Mengting na ito, hanggang sa mamatay siya, hindi niya maiisip na ang signing ceremony na kanyang inorganisa ay magiging isang magandang pagkakataon para sa kalabang kumpanya na sumikat ng husto. Pagdating ng panahon, papaluhurin ko si Li Mengting sa sahig at magmakaawa sa akin. Gagawin ko siyang laruan sa aking mga kamay. Ay naku. Talagang karapat-dapat sa Jiangcheng. Ang Center Hotel, ang pangunahing hotel. Ang ganda talaga. Tingnan mo ang itsura mong, parang hindi pa nakakita ng magandang buhay. Kapag nakuha na natin ang 2 bilyon mula sa Don Group, ang pagpunta sa mga ganitong party ay magiging pangkaraniwan na lang. Hoy, tingnan mo, yung dalawa. Sila, ang mga anak ng 2 pinakamayaman sa Jiangcheng, sina Young Master Yang at Young Master Liu. Sa Jiangcheng, sila ang mga top boss sa negosyo. Sandali lang, kailangan mong magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Young Master Yang, Young Master Liu. Hi! Hindi ba't si President Zhang ng Star Glory ito? Ang Star Glory ngayon ay nakatanggap ng investment mula sa Don. Talagang masasabing sila ang pinakasikat na bituin sa Jiangcheng. Ha? Oo, iminumungkahi ko. Tayo muna ang mag-toast para sa Star Glory. Ano sa tingin ninyo? Sumasang-ayon ako. Sobra naman ang papuri ninyong dalawa. Kung ang Star Glory ay nakamit ang tagumpay nito ngayon, maraming salamat sa suporta ninyong dalawa. Tama ka. Sa mga darating na araw, umaasa kami sa inyo, sa patnubay at tulong. Ha, hindi naman. Kung makukuha natin ang pabor ng mahalagang personalidad na yon ngayon, saka pa lang talaga, magiging walang hanggan ang ating kinabukasan. Narinig mo na? Dapat nating makilala ang misteryosong personalidad na ito ngayon. Halika. Dumating na ang investor. Si
Siguro siya na yun, ang misteryosong investor na. Sa presensya at suot niya. Siguro, Tara, mag-shot tayo. Tara, yan siya, Liu siya. Siya, hindi siya. Anong ginagawa mo? Paano mo siya pinapasok? Palabas mo siya agad? Tumigil. Tito, papasok ka pa. Kanina sa Xinghui, security guard ako. Na-terminate na kami sa kanya. Paano? Ngayon, nagpunta sa Central Grand Hotel. Gusto mo bang mag-higanti? Suot ko ito. Hindi ako security guard dito. Dumalo ako sa party. Tama na yan. Huwag mong isipin na dahil nang renta ka ng suit. Makapag-impersonate ka na ng chairman ng Shiguang. Nagpapanggap ka lang. Nagpapakasosyal. Tito, magandang payo lang. Mga dumalo sa party ngayon, lahat ay kilala at may kapangyarihan. Tunay na mga malaking tao. Kung magulo ka dito, hindi lang, mapapalabas ka. Talaga. Ngayong gabi, ang tunay na world-class na pinakamayaman. Dadalo din. Kung ayaw mong mapahiya, umalis ka na agad. Aalis ako. Kung aalis ako, ang party ngayon, baka hindi matuloy. Tito, akala mo, malaking tao? Sa tingin ko, kung magpumilit kang manatili, ang party ang hindi matutuloy. Hindi pwede. Kung patuloy na papayagan, ang clown na ito na magulo. Siguradong masisira ang plano ko. Mag-isip ng paraan. Palabasin mo siya agad. Kung hindi, pagdating ni Director Lee at ng tunay na investor, mahuhuli na tayo. Oo nga. Nangako ako sa Director Lee. Ngayong gabi, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Sino ang mag-aakala na sa kritikal na sandali, ang taong ito ay muling dumating? Talagang malas. Simple lang. Ang pagharap sa mga basurang isda at hipon sa mababang antas ay pinakasimple. Tito, alam ko kung bakit ka nandito. Gusto mo lang ang sahod mo kanina umaga, di ba? Ang gwardya, ang sahod ay 4,000 kada buwan. Ang 100 pesos na ito ay ang sahod mo kanina umaga. Kunin mo ito at umalis ka na agad. Ano? Kulang ang pera? Bibigyan pa kita ng 200 pesos. Kunin mo yan, at umalis ka na agad. Xiao Zhang, lagi mong iniisip na, simple lang ang mga bagay. Hindi ako kasing simple ng iniisip mo. Ikaw, basurang gwardya, binibigyan ka ng pera, ayaw mo pa. Director Zhang, tingnan mo ang gwarda na, nakaupo sa pwesto ng investor. Sa tingin ko, talagang hindi niya alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Nako, kung makikita ng investor, paano natin ay i-explain sa Director Lee? Pupunta ako ngayon, at tanggalin ang balat niya. Hoy, ang cute-cute mo, bumaba ka riyan. Bakit? Bakit? Dahil ako ang vice-presidente ng Xinghui. Ikaw, isang tao na, walang kwentang gwardya. Ang pwestong ito, hindi para sa hamak na tulad mo. Para sa akin talaga ang pwestong ito. Ako, pwedeng umupo, ikaw, hindi. Narinig niyo ba, mga kasama? Tito, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ano ba talaga ang nangyayari? Naiintindihan ko na. May tao na gustong magpanggap bilang investor ng Shiguang. Ang laki naman ng kapal ng mukha mo. Payo ko sa'yo, bumaba ka na lang ng maayos. Ang Shiguang Group ay isang institusyong pinansyal na world class. Ang kapangyarihan ng pinakamayaman. Hindi natin kailanman may isip. Tama. Kung gusto mong mamatay, sarili mo lang. Huwag mo kaming isasama, at ang kumpanya ng Xinghui. Kapag na-offend mo ang taong iyon, ang investment plan natin ay mawawala. Lalaki, umalis ka na ngayon din. Huwag mong sirain ang plano ko. Huwag mong sirain ang plano ng kumpanya. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Mga tauhan. Itapon niyo itong cute-cute sa labas. Ikaw, Binata. Isipin mo muna ang kahinatnan bago kumilos. Kapitan Wang. Ngayon din, itong cute-cute na ito, palayasin nyo. Opo, dalhin nyo. Alis. Bitawan niyo ako. Ano ba to? Bitawan. Bitawan niyo ako. Ano ba ang gagawin niyo? Bitawan mo ako. Ano ito? Larawan ng pamilya pala. Ibalik mo sa akin. Gusto mo? Sige, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Babalaan kita. Ito ang pinakamamahal kong, isang larawan.
Kung gagalawin mo ito, hindi kita patatawarin. Binabalaan mo ako? Natatakot na ako. Huwag. Pasensya na. Nap-unit na. Babalaan mo pa ba ako? Ibalik mo sa akin. Gusto mo, pwede kong ibigay sa iyo. Madali akong kausap. Kung gusto mo. Lumuhad ka at tumahol na parang aso. Tapos magtungo ka ng 3 beses sa akin. Saka ko ibibigay. Ano, ayos ba? Kanina ang yabang-yabang mo. Bakit? Ngayon parang asong walang amo. Na kumakawin ng buntot? Wala naman tayong away. Bakit mo ako ginaganito? Giliw. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Basta ang pamumuhunan ngayong gabi ay may pamahagi ayon sa gusto ko. Mapapalitan ko si Li Mengting at ako na ang magiging presidente ng Xinhui. At ikaw, kailangan mong mawala. Ba? Hindi magyayari yan. Ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang magwalang galang kay Ginoong Zhang. Malaki ang puso ng aming Ginoong Zhang, at binigyan ka ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi marunong magpahalaga. Mayabang ka pa? Mayabang ka pa? Huwag. Tingnan natin ang yabang mo. Kayo. Cutie, parang ang larawan na ito, mahalaga sa iyo. Paano? Ngayon alam mo. Ano ang mangyayari kapag lumaban ka sa amin? Papa, kailan ka babalik? Baby, huwag kang mag-alala. Papa, babalik agad. Sa bahay, sundin mo ang sinasabi ng mama. Alam mo? Alam na. Papa, huwag mo kalimutan ako at mama. Huwag kang mag-alala. Papa, hindi talaga. Kalimutan kayo. Halika. Kayong mga salot, hindi ko kayo palalampasin. Ang Armani ko. Ang Armani nakakabili ko lang. Gusto mong mamatay, ha? Pagbibigyan kita. Ibigay mo. Ngayon, dapat kong sirain ka. Tumigil ka. Ginoong Li. Ginoong Li. Alam mo ba kung anong lugar ito? Nag-iingay. Anong klaseng ugali yan? Ginoong Li, tamang-tama ang pagdating mo. May matandang pulubi dito na nagkakagulo. Palalayas namin siya. Nagkakagulo. Ano ang nangyari? Tama, Ginoong Li. Kanina lang, sa opisina, ang gwardiyang yan. Balak naming, ipalayas siya. Tamang-tama. Gusto kong makita kung sino talaga ang walang hiya sa Star Glory. Ang taong ito, parang nakita ko na siya saan. Sino ang nag-utos sa'yo? Ting-ting. Ikaw ba talaga, Ting-ting? Sino ka? Ako. Ako ang tatay mo. Ano? Siya ang tatay ni Ginoong Li. Sa tingin ko, walang katotohanan ang sinasabi niya. Ang kapal mo. Patang tatay ni Ginoong Li. Akala mo ba, hindi kilala ni Ginoong Li ang sariling tatay niya? Tama. Ginoong Li. Ang taong ito, nagkunwari bilang investor. Ngayon, nagkunwari bilang tatay mo. Hindi siya ang tatay ko. Ang tatay ko, matagal na siyang patay. Paano naman nangyari yon? Buhay na buhay ako. Paano ako mamamatay? Ikaw, isang peke, ang galing mo namang magpanggap. Ang tatay ko, noong bata pa ako, namatay na sa ibang bansa. Yung perang pinadala ni Wigwo, pambili na ng 2 bahay. Tayo, kailangan nating makuha yon. Basta isipin lang nila, napatay na si Wigwo. Yung perang yun, sa atin na yan. Pero, paano kung bumalik si Wigwo balang araw? Ang tagal na niyang wala, paano naman? Siya basta-basta babalik, at saka, yung may sakit na yun, ilang araw na lang mabubuhay yan. Hoy, hipag, kakakuha ko lang ng balita, si Wigwo. Napatay siya sa ibang bansa.
Impossible. Sabi niya babalik siya. Nanay, anong nangyari, nanay? Anong nangyari, nanay? Nakikiusap ako sa'yo. Alagaan mo si Mengting. Huwag kang mag-alala, sigurado, ituturing naming sariling anak si Tingting. Hindi ito totoo. Niloloko ka nila. Tingting. Paano? Nagbago ka na naman sa panggagancho. Ang lawak naman ng negosyo mo. Sa tingin ko, alam lang niya na, nakuha ng Xinghui ang investment, gusto niyang makihati, makakuha lang ng pakinabang. Alam ko na, ang mga tulad nito, mga manloloko, gustong mamili ng mga bagong sikat na kumpanya. Oo, Manager Lee, para sa kapakanan ng lahat, iminumungkahi ko na palayasin ang taong ito sa piging ngayong araw. Tingting, ako nga ito. Ako ang iyong ama. Naalala mo pa noong bata ka. Tama na, matagal ko nang sinabi sa iyo. Ang aking ama, matagal na pumanaw. 20 taon na ang nakalipas. Hindi ko pinapansin kung sino ka o anong layunin mo. Ngayon, umalis ka na. Manager Lee, ano pa bang layunin? Ito, maaari, nandito siya para manggancho at humingi ng pera. O kaya naman, siya ay isang tiktik ng kalaban na pinadala. Sabihin mo, magkano ba ang ibinigay nila sa iyo? Ikaw ang tunay na bukbok ng Xinghui. Array, gusto mo pa bang makipag-away? Nang ahas kang murahin ako? Magsisisi ka talaga. Magsisisi, ang pinagsisisihan ko, hindi kita pinatay ng mas maaga. Matagal ko nang sinabi, sa inyo, ang okasyon ngayong araw ay napakahalaga. Hindi dapat magkaroon ng kahit maliit na pagkakamali. Kailangan patibayin ang seguridad. Opo, Manager Lee. Ilabas ninyo siya. Tumigil kayong lahat. Ito, ano ang ginagawa ninyo? Hoy, anong ginagawa ninyo? Si MS, Lay ng Don Consortium po. MS, Lay. Ako si Zhanghao ng Starlight Group. Ito po ay, maliit na bagay lang sa loob ng aming kumpanya. Pasensya na po at nakita ninyo. Mr. Lee, ayos lang po ba kayo? Matanda na ang mga butot laman ko, pero matibay pa naman. Huwag mong sasabihin ang tunay kong pagkatao mamaya. Sige po. MS, Lay. Hindi po ninyo alam, ang maliit na kaibigan na ito ay hindi naman talaga mabuting tao. Siya ay maaaring isang mandaraya na naglalakbay lang. O kaya naman, siya ay isang tiktik na ipinadala ng kalabang kumpanya. Kaya nga, tinanggal na sana namin siya, para hindi na makasagabal sa inyo. Ang kapal ng mukha mo, si Mr. Lee ay napakahalagang bisita ng aming Don Consortium. Napakahalagang bisita, MS, Lay. Hindi po ba kayo nagkakamali? Siya ay isa lamang, mabahong gwardya, at kanina lang ng umaga, siya ay tinanggal ng aming Starlight Group. Kung magsasalita ka pa ng isa, gagatin ko ang dila mo. Hindi ko inakala na ang pagtanggap sa bisita ng Starlight ay talagang nakakamangha. Pasensya na po, Emma Lee. Ang mga bagay na ito ay dapat kong naayos bago pa man ang handaan. Kasalanan ko po. Halika po. Nagsisimula na ang pangunahing handaan. Mga ginang at ginoo. Inihahayag ko na ang seremonya ng paglagda para sa estratehikong pamumuhunan ng Don Consortium at Starlight ay ipagpapaliban muna. Ipagpapaliban? Emma Lee, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? MS, Lay. Hindi ba't napagkasundoan natin na mag-invest ng 20 bilyong piso? Ito, paano basta-basta na lang mapuputol? Ang problema sa internal management ng kumpanya ninyo ay hindi pa naayos. Ang Don Consortium ay pansamantalang ihihinto ang pamumuhunan hanggang sa magsagawa ng mga pagwawasto ang Starlight at patunayang karapat-dapat sila. Ito. Mr. Lee, kontento ka ba sa pagtrato ko? Magaling ang ginawa mo. Nais ko sanang bigyan siya ng pagkakataong makita ang katotohanan. Akala ko ba, itong matandang ito at si MS, Lay, ay may espesyal na relasyon? Baka naman siya ay, imposible, yung mayaman na pinuno ng Don, na parang multo, bihirang makita, paano siya magkakaroon ng koneksyon? Sa isang gwardya? Baka naman, may hawak siyang sikreto, ng Don. Emma Lee, ang corrective plan ng Starlight ay personal kong pangungunahan. Maaari ba ninyo kaming bigyan ng isa pang pagkakataon? Iyan ay dapat itanong sa aming tunay na investor.
Tunay na investor. Hindi ba kayo iyon? MS, Lay. Gusto ko sanang itanong, ano ba talaga ang relasyon mo sa gwardyang ito? Sinabi ko na, si Mr. Lee ay isang mahalagang bisita ng Dawn Consortium. Mahalagang bisita? Sa tingin ko, hindi ganoon kasimple ang sitwasyong ito. Baka naman, kayong dalawa ay mayroong ilang kaiyahiyang relasyon. Tumahimik ka. Mr. Lee, hindi mo pa ba nakikita? Miss Lay ay patuloy na pinoprotektahan ang taong ito, at siya ay isang guard. Paano siya? Madali lang. Nakapasok sa ating signing ceremony. Ang sagot ay simple. Ang dalawang ito, siguradong may relasyon sila. Ang tito na ito ay may relasyon sa Miss Lay. Totoo ba? Kung ganito talaga ang sitwasyon, ang taste ni Miss Lay ay napakababa. Miss Lay, kung dahil sa iyong sariling interes, nakaligtaan ang pakikipagtulungan sa Star Glory, parang napakalaki ng kapalit. Tama ang sinabi. Sa ganitong klase ng tao, Miss Lay, paano mo nagawa? Ikaw, hinampas mo ako. Mas mabuti pa ang hampas sa iyo. Sino man ang huling manayra sa Mr. Lee ay kalaban ng Dawn Consortium ko para sa inyo. Zhang Hao, ginamit mo ang pondo ng kumpanya, ebidensya ng peking kontrata, nandito lahat. Joe Churan, tinanggap mo ang suhol, record ng paglabas ng lihim ng negosyo. Gusto mo bang ipatugtog ko ngayon? Paano nangyari? Kailan mo? Matagal na sinabi, ikaw ang uod ng Star Glory. Ikaw, Cutie, ikaw pala. Tingnan mo para sa akin, mga detalye ng mga executive ng Star Glory, lalo na ang isang tao na tinatawag na Zhang Hao. Zhang Hao. Sige, titingnan ko ngayon. Mr. Lee, pumasok ako sa internal network ng Star Glory. May nakita akong ilang pera na hindi alam ang destinasyon. Pumasok sa personal account ni Zhang Hao. Malinaw na ginamit ang pondo ng kumpanya. At ang babae na tinatawag na Joe Churan, posibleng tumanggap ng suhol, naglabas ng lihim ng negosyo. Magaling. Itala ang mga ebidensya. Hindi ko inakala na kayong dalawa ay gagawa ng ganito sa likod ko. Lee, Boss Lee, ako, nagkamali lang ako sandali. Boss Lee, huwag kang makinig sa mga salita ng dalawang yan. Sila, gusto lang nilang, nanggugulo lang. Malinaw ang ebidensya, ano pa bang, may dadahilan mo? Ikaw, Opisyal kong ipinahahayag na kayong dalawa ay tinanggal na saksing Hui. Hindi na muling tatanggapin. ikaw, Lee Mengting, ilang taon na akong sumusunod sa'yo. Wala man akong naging malaking ambag. May naging serbisyo naman ako, di ba? Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. dalhin niyo sila. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Emma Lee, maraming salamat talaga sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, patuloy pa rin sana akong niloloko nila. Pero, paano mo nalaman ang ginagawa nila? Si Sheguang ay palaging nagmamasid sa mga bagong kumpanyang may potensyal. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. May ibang tao. May ibang tao. Kung gayon, pakisabi kay Emma Lee na ipakilala ako. Gusto kong personal na magpasalamat sa kanya. Hindi na kailangan ng pagpapakilala. Sa palagay ko, nakilala mo na siya. Nakilala na namin siya. Sa totoo lang, siya ay Si Xiao Li. Tara na. si Mr. Lee. Inaasahan kong ang Xinghui ay magiging mas maganda pa. Magkikita pa tayo. Tiyak na magkikita tayong muli. Boss Lee, tingnan mo ito. Ito ay... Saan mo ito nakuha? Dito lang. Paano niya nakuha ang larawang ito? Baka naman, totoo palang siya ay... Boss Lee, ito po yung sa inyo noong bata pa kayo. Family picture. Impossible. Malinaw na sinabi ng tito ko, napatay na raw ang tatay ko. Paano nangyari ito? Sa tingin ko, baka nilinlang ka ng tito mo. Sinadya niyang itago sa'yo, na buhay pa ang tatay mo. Pero bakit naman gagawin ng tito ko iyon? Di ko rin alam. Baka mayroon siyang ibang motibo. Dapat kong malaman ang totoo. Ihanda ang sasakyan. Balik tayo sa opisina.
Boss Lee, ito po ay... Ito ang mga naiwan ng nanay ko bago siya pumanaw. Hindi ko ito ginagalaw. Ito ang mga remittance slip na galing sa tatay ko. 2015. Pero, sabi niyo po, pumanaw na ang tatay niyo. 20 taon na ang nakalipas. Ang petsa sa mga remittance slip na ito. Hindi tugma. Sabi ng tito ko. Pagkalipas ng 3 buwan sa abroad ang tatay ko, namatay na raw siya. Pero, ang mga remittance na ito ay tumagal. Ng 10 taon. Noong malubha na ang nanay ko, patuloy pa ring dumarating ang pera. Kung patay na ang tatay ko, sino ang nagpapadala nito? Lulu, pakicheck mo nga. Yung account na ito, ang mga transaksyon sa loob ng 10 taon. Sige, Boss Lee. Nakita ko na, Boss Lee. Tingnan mo. Yung account na ito, sa nakalipas na 20 taon, taon-taon, may malaking perang pumapasok, at ang lokasyon ng IP address ng account na tumatanggap ay nasa paligid lungsod ng Jiangcheng. Sa paligid lungsod, yun ba yung tinitirhan ng tiyuhin ko? Naiintindihan ko na, ang tiyuhin mo, kunin para sa kanya lang ang perang pinapadala ng tatay mo. Kaya ginawa niyang peke ang death certificate niya. Bakit nila ako niloloko? Hindi pwede. Kailangan kong tanungin sila. Ting-ting. Ang aga-aga pa, bakit mo naalala si tita? Nakita ko yung mula 20 taon na ang nakalipas. Remittance slip. Hindi pa patay ang tatay ko, di ba? Ting-ting. Anong pinagsasasabi mo? Anong remittance slip? Hindi ko maintindihan. Gusto mo bang ikwento ko sa'yo yung bank statement? Kaya nitong mahabang panahon, niloloko mo lang ako, di ba? Alam mo na palang lahat. 10 taon. Parang mga vampira kayo. Sinupsop ninyo yung perang para kay nanay. Panggamot ni nanay. Nasa kama ng ospital si nanay. Naghihingalo, pero ginamit ninyo yung pera para bumili ng malaking bahay. Nako. Baugwo. Nalaman na ni Ting-Ting ang sikreto natin. Anong nag-aalala ka? Hello. Hello. Ako na ang magsasabi. Ni Mengting, sasabihin ko sa'yo, lahat yan ay utang ng inyong mag-ina sa amin. Noon, kung hindi kami ang nag-ampon sa inyo, sa inyong mag-ina, baka namatay na kayo sa gutom sa labas. Inampon ninyo kami. Pinakain ninyo kami ng mga tirang pagkain. Pinagdamit ng mga pinaglumaan. Mga hayop ba kayo? Ang mga perang yun, hindi galing sa tatay mo. Ang walang hiyang yun. Patay na sa ibang bansa. Nagsisinungaling ka, hindi patay ang tatay ko. Hello. Linawin mo ang sinasabi mo. Hello. Hello. Baugwo. Nakita na ni Ting-Ting ang mga money order. Hindi na natin to may tatago. Anong kinakatakot mo? Basta't hindi tayo aamin. Isang babaeng yan. Anong magagawa niya sa atin? Pero, paano kung pumunta siya rito? Anong gagawin natin? Pumunta rito? Ano naman kung pumunta siya rito? Ang death certificate noon, may tatak yan. Anong butas ang mahahanap niya? At saka, nagastos na natin ng pera. Mababawi pa ba niya yon? Paano kung bumalik si Wigwo? Anong gagawin natin? Tumahimik ka. Mahigit 20 taon na siyang wala. Hindi basta-basta babalik yon. Bukas, kung pumunta rito si Li Mengting, sasabihin ko lang, nag-iisip lang yan ng pera. Gusto ko lang makita ang anak kong babae. Ngunit ganito ang nangyari. Kung hindi dahil sa mga chismis, tiyak na tatanggapin ng binibini ang iyong pagbabalik. Hindi ko akalain. Ang kuya at ate ay gagawa ng ganitong bagay. Mukhang dapat na ako pumunta sa probinsya para makita sila. Sige, aayusin ko na ito. Huwag, ang mga gawaing bahay. Ako na ang bahala. Dumating na si Ting-Ting. Tito. Tita, maaari niyo bang ipaliwanag ito? Pamangkin. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Patay na ang tatay mo ng mahigit 20 taon. Hawak mo ang isang basag na papel. Anong problema ang masasabi nito? Ito ay hindi isang basag na papel. Ito ang patunay na buhay pa ang tatay ko.
Kaya nitong mga taon, ang nasa account ng nanay ko, hindi ito pensyon, kundi perang ipinadala ng tatay ko sa kanya. Tama ba? Noong buhay pa ang nanay mo, siya ay isang baliw. Ikaw ba ay nababaliw din tulad niya? Ang nanay ko ay hindi baliw. Kayong dalawa ang gumawa ng peking death certificate ng tatay ko. At kinain ninyo ang kanyang perang ipinadala. Tama ba? Anong peke at hindi peke? Ang death certificate noong mga panahong iyon ay may tatak. Maniniwala ka man. O hindi, wala kang magagawa. Isa pa. Kung buhay pa ang tatay mo, matagal na sana siyang nakabalik. Paano nangyari na 20 taon at wala man lang balita? Kahit na hindi siya namatay noon. Napakatagal na ang lumipas. Paano mo malalaman kung buhay pa siya o patay? Pinapayo ko sa'yo. Huwag kang magkaroon ng mga pangarap na imposible. Harapin mo ang katotohanan. Wala akong pangarap. Nakita ko siya mismo kahapon. Ikaw, nakita mo si Wigwo? Saan mo siya nakita? Kagabi, sa signing ceremony sa Central Hotel. Paano kaya posible iyon? Ang nakita mo, ay mukha lang siya. Mayroon siya ng family picture namin tatlo. Iyon ang personal kong ibinigay sa kanya noon. Ay, anak, ang nakilala mo, maaaring isang scammer. Tama. Kung sinasabi mo na ang death certificate ay peke, ang picture, mas madaling pek-ain. Ikaw, nakilala mo ang isang scammer. Tama, ang death certificate at picture, pwedeng maging peke. Pero tiningnan ko, ang transaction records ng account na ito. Bawat pera ay tunay na naipasok sa account ninyo. Paano ninyo nagawa na kunin ang perang pang-opera ng nanay ko? Paano ninyo na kaya nahayaan ang nanay ko na mamatay sa sakit? Hindi ba't magkamag-anak tayo? Kamag-anak. Noong ang tatay mo ay nag-iwan sa inyo, bakit hindi niya isipin na kamag-anak niya kayo? Ang perang ito ay dapat para sa amin. Kung wala kami, matagal na sana namatay ka. Ako, Liwego, hindi kailanman nag-iwan ng sariling kamag-anak. Wigwo. Hindi posible yan. Kuya, ate, matagal na tayong hindi nagkita. Wigwo. Sa wakas, nakabalik ka na. Namimiss ka na namin. Sabi mo, matagal kang hindi umuwi. Akala namin hindi ka na makakabalik. Kaya ginawa ninyo ang death certificate ko, kinuha ng remittance ko. Patungkol sa pera para sa buhay ng kapatid, hindi mo rin pinatawad? Hindi tama. Hindi tama talaga yan. Tama. Ang kuya mo at ako. Paano kami gagawa ng ganoong kasamaan? Huwag kang magpanggap dito. Narinig ko lahat sa pintuan. Pinagkakatiwalaan ko si Tingting, hindi siya magsisinungaling. Tama. Maaari rin akong magtestigo para sa Boss Lee. Ang mga ebidensya ay tunay at epektibo. Wigwo, nagkamali kami. Lahat ay plano ng kapatid mo. Wala ako sa plano. Tumahimik. Ang babae. Sa mahalagang pagkakataon alam lang niyang ibenta ako. Brad, huwag kang magpanggap na banal dito. Noong una, 20 taon kang nawala. Ngayon, ano ang karapatan mo para bumalik at mag-utos sa akin? Dahil ako ang asawa ni, ang ama ni Tingting, may utang ako sa kanila. Babayaran ko ng doble. At kayo, kung paano kinain, paano iluwa. Huli na. Ang pera, ginastos na namin. Ano ang magagawa mo sa akin? Tama. Di ba Ugwo? Nandito ba ang Wang Guifen? Pulis, silang dalawa iyon. May natanggap kaming reklamo. Pinaghihinalaan kayong gumawa ng pekeng dokumento. At nagsamsam ng malaking halaga. Malinaw ang ebidensya. Sumama kayo sa amin. Wigwo, magkakapamilya tayo. Huwag kang ganyan ka hindi makatao. Wigwo. Nang inagaw niyo ang perang pangligtas buhay ng asawa at anak ko, bakit hindi niyo naisip na magkakapamilya tayo? Salamat na lang at may batas tayo. Dalhin na, alis. Huwag mong isipin na panalo ka. Isa ka lang talagang gago na iniwan ng asawa at anak. Magkakapamilya tayo. Pulis, nasa akin ang ebidensya. Ang larawang ito. Sa iyo ba ito? Ang larawang ito. Ito ang ibinigay mo sa akin nang ako'y umalis noon. Sa sarili mong kamay. Sinabi mo sa akin noon, huwag kayong kalimutan ni Papa. Hindi ko nakalimutan. Lagi ko itong daladala. Kapag naaalala ko kayo, inilalabas ko ito at tinitignan. Saan ka ba napunta nitong mga nakaraang taon? Bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo bang, hinintay ka ni Mama ng buong panahon? Gusto ko lang sanang bigyan kayo ng mas magandang buhay. Pero sa bawat pagkakataong, sinasabi sa akin ng tiyo mo, maayos naman daw ang buhay ninyo, maayos na maayos.
Kung alam ko lang sana, mas gugustuhin kong maghirap habang buhay. Tama na. Hindi mo ba naiisip na huli na ang lahat para sabihin mo iyan? Alam mo ba kung paano kami nabuhay? Sa loob ng 20 taon, bago siya namatay. Bago siya mamatay, binabanggit pa rin ni Mama ang pangalan mo. Alam mo ba kung gaano siya kawalang pag-asa noong panahong iyon? At gaano ako kahina? Alam kong huli na, para sa anumang sasabihin ko ngayon. Nagkamali si Papa. Sana ay bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong gamitin ko ang natitirang panahon ko sa buhay para manatili sa inyong tabi. Upang mabayaran ang mga pagkakamali ko. Patawarin mo na ako, pwede ba? Akala ko, hindi na kita muling makikita. Sinusumpa ko. Hindi na kita muling iwan. Nanay, umuwi na si tatay. Umuwi na ako. Heto na ang ulam, bilisan mo, tikman mo. Ganun pa rin ang lasa na inaalala ko. Mabuti naman kung gusto mo, kain ka pa habang mainit. Ikaw din, kumain ka. Ikaw muna, ikaw muna. Anak. Pagkatapos ng napakaraming taon, sa wakas ay naunawaan ko na ang isang bagay. Dati, masyado akong nakatutok sa tagumpay sa karera. Kaya naman hindi ko napansin ang buhay at pamilya. Yung pera, katanyagan, at posisyon, walang kwenta ang lahat ng yan. Ang pagmamahal at pag-aruga ng pamilya ang hindi mapapalitan ng kahit ano. Tay, tama ka. Yung nangyari sa salusalo, napahiya ka dahil sa akin. Pasensya na talaga. Isang pagkakamali lang yon, anak kita. Paano kita ipagkakait? Kain ka pa. Nga pala, Tay. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Helene ng Down Consortium? Bakit siya napaka-respetuoso sa'yo? Dati, tinulungan ko lang siya ng kaunti. Siguro hanggang ngayon ay nagpapasalamat pa rin siya. Nagbibiro ka na naman. Siya nga pala, bilyonaryong executive director siya. Paano siya mangangailangan ng tulong mo? Hindi ako nagbibiro. Malalaman mo rin balang araw. Itanong mo pa, yung investor ng Down Consortium. Ano kaya itsura niya? Siya. Ordinaryong tao lang naman. Ano pa ba siya? Sa estado mo ngayon, baka nakita mo na siya. Nagbibiro ka na naman. Anong klaseng tao siya? Paano ko siya makikita? Nga pala, Tay. Ano na ang ginagawa mo ngayon? Ako naman. Ngayon, umiinom ng tsaa, nanonood ng dyaryo, paminsan-minsan ay nag-invest sa maliit na stocks. Noong nakaraan, naggwardiya ako ng isang araw. Iyon ay, wala talagang matinong trabaho. Okay lang pa, kayo po, manatili na lang kayong payapa sa bahay. Ako, ang anak ninyo, kahit wala man akong malaking achievement. Pero ang pag-aalaga sa inyo, kayang-kaya ko. Paano pwedeng ganito? Ako, isang lalaki, paano ko pabubuhayin ang anak kong babae? Kung ito ay maabot sa tenga ng mga kapitbahay, hindi ba ako pagtatawanan ng husto? Hindi pwede. Ano naman ang gusto mong gawin? Marami akong kayang gawin. Halimbawa, pupunta ako sa opisina mo, tutulong ako sa'yo. Magbibigay ng mga mungkahi at iba pa, di ba? Para ang trabaho mo araw-araw ay hindi na mahirap. Paano kayo makakatulong sa akin? Marunong ba kayo ng management? Alam niyo ba kung paano pamahalaan ang isang team? Minamaliit mo ba ang tatay mo? Management lang naman ito. Ang pamamahala ng isang tao ay pamamahala. Ang pamamahala ng 10 tao, 100 tao ay pamamahala rin. Ang pamamahala ng libo-libo, pareho lang ang prinsipyo. Sasabihin ko sa'yo, anak, ang tatay mo noong araw ay namahala ng libo-libong tao sa isang multinational na kumpanya. Ang pamamahala ng mga gwardya yan. Ang management na sinasabi ko ay hindi pareho. Kayo naman, manatili na lang kayong payapa sa bahay. At huwag nang lumabas, mas mabuti pa iyon kaysa sa ano paman. Anak, ang tatay mo, buo naman ang katawan. Araw-araw mo akong pinapaiwan sa bahay. Baka magkasakit ako sa kalungkutan. Pakiusap ng tatay mo, bigyan mo ako ng pagkakataon. CJ, hindi kita mapipilit. Ganito na lang. Kayo, magsimula muna kayo sa pinakamababang posisyon. Magagamit pa ang inyong dating trabaho. Magsisimula ulit sa mababa. Unti-unti, di ba? Anak,
Ano ang pinakamababang posisyon? Guardia. Pa, huwag kang magsalita. Bagay na bagay sa'yo to. Hindi naman ito unang beses kong isuot to. Mamaya, may darating na isang sikat na artista. Napaka-importante niya sa negosyo ng kumpanya natin. Sikat na artista. Anong sikat na artista? Si Su Lingyu. Dati, sobrang sikat na. Queen ng showbiz. Kahit matagal na siyang wala, matindi pa rin ang popularity niya. Siya ang tunay na national idol. Si Xiao Su. Kilala ko. Hindi ko inakala. Fan ka pala ng artista. Anong fan-fan? Sila ang fan ko. Fan ka niya. Noong nag-aral pa ako, niligawan niya ako ng ilang panahon. Hindi ko siya pinatulan. Ang ibig mong sabihin, si Goddess Su ay nanligaw sa'yo. Tapos tinanggihan mo pa siya. Ganoon ba kagwapo ang itsura mo noon? Alam mo, anak, noong bata pa ang tatay mo, pwede na akong ituring na crush ng bayan. Ikaw, crush ng bayan, nagsisinungaling ka na naman. Hindi ba mukha? Hindi mukha. Nga pala, pa. Ngayon, ang kumpanya natin ay nag-i-expand ng bagong live streaming business. Kaya gusto naming maakit ang mga influential na artista. Pumunta tayo rito para makipag-sing kay Goddess Su. Huwag kang basta magsalita mamaya, ha? Kontrata lang naman yan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ha? Huwag, pakiusap. Huwag kang mag-alala. Jilly, Nandito ka, Lu. bakit nandito rin ang tito? Ayaw ko siyang papunta. Gusto niyang sumama. Anong nangyayari? Ako ang gwardiya ng kumpanya. Pinoprotektahan ko ang seguridad ng leader. Mahalagang bahagi rin ng trabaho ko. CJ, Tama ba? Oo. kamusta? Nakuha mo ang kontrata? Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat. CJ, tara na. Geely. Matagal na tayong hindi nagkita. Zhang Hao. Zhou Churan. Ano nang ginagawa ninyo dito? Kami ngayon, mga tao ng Hangyu Group. Hongyu Group. Nagtatrabaho kayo para sa Zhao Hong. Tama. Ang pagtrato na binigay sa amin ni Jijiao, mas maganda kaysa sa Xingwei mo. Kaya nga ang negosyo mo, hindi makakapantay sa kanila. Congratulations sa inyo. Pero dahil sa dating pagtutulungan natin, kaya ngayon, magiging malayo ang tubig ng aming ilog sa tubig ng inyo. Tubig ng ilog? Ako ang tubig ng dagat. Geely, sa totoo lang, ang aming Jijiao, sa pagkakataong ito para sa Sulingdeo, nag-alok ng 5 bilyon na bayad sa pagpirma ng kontrata. Kasama na ang Hangyu Group, 10% na dividendo ng shares. Ang budget ninyo, malamang hindi sapat kahit ang pinakamaliit na bahagi namin. Ano? 5 bilyon? Jilly, talagang limitado ang budget natin, at yung investment mula sa Dunlight noon, hanggang ngayon hindi pa dumating. Ang perang magagamit natin ngayon, ang pondo na maaari nating galawin, baka hindi sapat para makipagkumpetensya sa kanila. Ayos lang. Puntahan mo muna ang manager. Tama na. Huwag kang mag-asa, ang isang superstar na katulad ni Goddess Su. Hindi kayo titingnan ng dalawang mata, ng isang maliit at walang kwentang kumpanyang tulad ng Star Glory. Geely, payo ko sa'yo, mas mabuting umatras ka na ng kusa, para hindi ka mapahiya sa harap ng lahat. Ang pamamaraan ninyong dalawa, gayon pa rin ang kababaan. Limenting. Ang mundo ng negosyo ay parang isang larangan ng digmaan. Huwag kang maging masyadong inosente, okay? Xiao Zhang, ang bibig mo, ganoon pa rin kabaho. Kailangan mo pa bang turuan uli ni Xiao Li? Ikaw na naman, matandang lalaki. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong gamitin si Leia para takutin ako. Wala siyang kapangyarihan sa aming Hangyu Group. Ano ba? Ikaw na isang hamak na gwardya. Ang lakas ng loob mong sumabat. Ano? Akala mo ba talaga, importante ka? Importante o hindi, ibang usapan yon. Pero baka naman itong gwardyang ito ay makakatipid ng 500 milyon para sa kumpanya. Anak, huwag kang mag-alala. Ang kontratang ito, mapipirmahan kahit hindi gumastos ng malaki. Pa, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo na kaming pahirapan, okay? Pa. Jilly, sabi ko, hindi mo ba talaga itinuturing ang hamak na gwardyang ito bilang iyong tunay na ama? Ito talaga, anong klaseng ama? Siyang klaseng anak. Payuhan ko kayong dalawa. Tigilan na ninyo iyan. Jilly, dumating na ang sasakyan ni Goddess Su.
Goddess Su. Boss Lee, dumating na ang sasakyan ni Goddess Su. Tingnan mo, paparating na siya. Wala ng oras, alis na tayo. Anong gagawin natin, Boss Lee? Gusto ng mga tao mula sa Hangyu Group na mauna at agawin si Goddess Su. Sundin ang plano. Tingnan natin ang sitwasyon. MS, Su, kumusta po? Ako si Sang Hao mula sa Hangyu Group. Si Boss Zhao namin ay espesyal na nagutos na magbigay pugay sa inyo. Ito ang aming Hangyu Group ay naghahandog ng kontrata para sa pag-sign. Ang aming Hangyu Group ay handang magbigay ng 500 milyon bilang sign-in fee. Kasama pa ang aming Hangyu Group 10% na dividendo sa pagbabahagi. Hangyu Group. Nakipag-usap na ba sa atin dati para sa kolaborasyon? Ate Lin Gayo. Mas maaga pa, ang nakipag-usap sa atin para magtulungan ay ang Xinghui Group. Goddess Su. Malakas ang resources ng aming Hangyu Group. Hindi kailanman magiging katulad ng mga mumurahing kumpanyang yan na magpapabaya sa inyo. Opo, MS, Su. Nakita nyo na ang aming kondisyon. Mula sa Hangyu Group, basta't pumirma lang kayo, nangako si Boss Zhao namin. Nadagdag pa rito ay bibigyan kayo ng 1 bilya na may tanawin sa ilog. El Laksu. Magandang araw po. Ako si Li Mengting, mula sa Xinghui Financial Group. Ito ang aming kontrata. Bukod sa signing fee, gagawa rin kami ng isang eksklusibong personal na channel para sa inyo. Hoy, MS, Su, ang Xinghui Company nila, ang kanilang cash flow, ay kakabangon pa lang. Anong ginagawa mo? Delivery. Ilagay mo lang sa itinakdang lugar. Hindi ka makakapasok. Hindi makakapasok? Kahapon nakapasok pa ako, ngayon hindi na? Sandali. Anong nangyari? Kahapon ay kahapon. Ngayon ay ngayon. Ngayon, ako ang nakaduty. Siya yun. Lauli. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita, Su. Ano ang nangyari? Bakit nakikipagkamay ang Diyosa Su sa guard? Manager Lee, kilala talaga ng tatay mo ang Diyosa Su. Hoy, Lauli. Bakit nandito ka, maliban kung dumayo ka para lang makita ako? Hindi talaga. Gusto kong tulungan ang anak kong babae na magkaroon ng pagkakataon. Anak, halika. Ipakilala ko, ang anak kong babae, Li Mengting. Kaya pala, lumaki na siya, at mukhang ikaw talaga, ang pinagmulan niya. Halika. Patanjin ng kontrata. Sandali, ang Hangyu Group namin. Handang magdagdag ng 300 milyon pesos. Ginang Su. Basta't pipirma ka lang. Walang problema sa pera. Mahalaga talaga ang pera. Pero sentimental ako. Para sa akin. Ang pagkakaibigan. Ang mas mahalaga. So, isip-isipin mong mabuti. Yang Xinghui nila, kahit isang security guard, ay hindi makakuha ng presentable. Sabihin mo sa boss ninyong Zhao, ako si Su Lin Gayo. Hindi ako yumuyuko para lang sa pera. Makikipagtulungan lang ako, sa karapat dapat katulungan. Lauli, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Ginoong Lee, pahiramin mo naman ako ng security guard mo. Bakit hindi dito na lang? Hindi. Gusto kitang kausapin ng sarilinan. Tara na. Ang ganda, Ginoong Lee, nakapirma na tayo kay Ginang Su. Swertihan lang ito. Pero huwag kayong magpakakumpiyansa ng maaga. Ang Hangyu ay hindi kayo pababayaan. Ano man ang mga pandurugas ninyo, ilabas nyo na. Handa akong harapin iyon. Kumusta po, Ginoong Lee? Pag-usapan natin ng detalyado, ang kontrata. Dito po tayo. Umalis na tayo. Ano yon? Bakit mo ako hinanap? Ano? Hindi ba pwedeng kausapin kita ng walang dahilan at magbalik tanaw? Lauli. Gaano na ba tayo katagal magkakilala? Mga 30 taon na yata. Oo nga. Ang bilis talaga ng panahon. Parang isang kisap mata lang, ang 30 taon. Mula sa isang batang babae na walang alam noon. Ngayon, ako na ang tinatawag nilang Diyosa. Kung bibigyan kita ng isa pang pagkakataon ngayon, tatanggihan mo pa rin ba ako? Xiao Su tayo, sa edad na natin ngayon, huwag na tayong magbiro ng ganyan.
Hindi ako nagbibiro. Seryoso akong nagtatanong. Xiao Su, malaki na ang anak kong babae, Laoli. Noong tanggihan mo ako noon, hindi ka naman ganyan kaduwag, bantay Lauli. Ang galing mong magpanggap ah. Wala akong magagawa. Pinilit ako ng anak kong babae na magtrabaho bilang bantay sa kumpanya niya. Sabi niya para may magawa pa ako. Lauli, sa harap ko, hindi mo na kailangang mahiya. Hindi kita hahamakin dahil naka-uniforme ka ngayon at hindi naka-Amerikana. Sa paningin ko, ikaw pa rin ang gwapong lalaki ng campus noon. Sapat na sa akin ang sinabi mo. Mula nang ako'y sumikat. Maraming taong hindi ko naman gaanong kilala ang lumalapit at nagsasabing kakilala nila ako. Ikaw lang ang tuluyang nawala at hindi na nagparamdam. Sa totoo lang, sa mahabang panahon, hindi ako sumuko sa paghahanap sa iyo. Kahit sa libing ng iyong asawa, pumunta ako ng palihim. Shen Yi. Naiinggit ako sa kanya. Naiinggit ako na mayroon siyang isang napakasayang relasyon. Nakasama ka. Ako ang may kasalanan, kay Tingting. Kaya gusto kong bayaran ang pagkakautang ko sa kanya. Eh ako. Alam mo na matagal kitang gusto. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Hindi. Sa puso mo, wala pa akong lugar. Lauli, hindi mo pa siya makalimutan. Ganun ba? Naiintindihan ko. Ang mga bagay na hindi ko makukuha, hindi ko ipipilit. Su, tignan mo sarili mo. Napakaganda mo, at napakarami mo pa ng pera. Anong klaseng lalaki ang hindi mo makukuha? Bakit ako lagi ang tinitignan mo? Dahil iba ka sa ibang lalaki. Kaya gusto ko pang subukan. Oo nga, Lauli. May reunion ng mga kaklase sa Garden Restaurant bukas. Mga kaklase natin na matagal na hindi nakita. Pupunta ka. Hindi bagay ang posisyon ko para pumunta. Dapat kang pumunta. Kung hindi, hindi ako mag-sign sa company ng anak mo. Pupunta ako. Talagang pupunta ako. Dad, si Goddess Su ay gusto mag-sign sa Xinghui ng walang bayad at libreng mag-promote sa'yo ng 3 buwan. Ano ba sinabi mo sa kanya? Sinabi ko lang na napaka-responsable at mature mo. Na-touch siya. Manager Lee, ang tingin ni Goddess Su sa UI, hindi parang na-touch. Tama. Dad, kayong dalawa, ano ba talaga relasyon ninyo? Mga kaklase lang. Anak, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Wala akong ibang babae na gusto, bukod sa mo. Dad, sa edad mo, dapat maghanap ka ng kasama para mag-retire. Kung Goddess Su, ang stepmom ko, pwede rin. Pero huwag mong kalimutan ang mom mo. Wala ka sa sarili mo. Anak, mag-file ako ng leave bukas para sa reunion. Lao Shu, ikaw ba yan? Lao Yang, ang tagal na nating hindi nagkita. Matandang kaklase, balita ko ngayon, maganda na ang buhay mo, at kamakailan lang ay nakakuha ka pa ng lupa. Maliit na bagay lang iyon, hindi katulad ng sayo, Boss Yang. Malaki ang negosyo mo, at ang anak mo ay bata pa ngunit matagumpay na. Masyado mo naman akong pinupuri. Magkakaklase naman tayo. Ang bait mo, kailangan mo pa bang ako ang magpuri sa'yo? Ngayon, napakaganda na ng buhay mo. Kahit dito sa Jiangcheng, kilalang kilala ka na. Huwag na kayong magpuri-puri. Sa reunion ngayon, malaki na siguro ang pinagbago ng lahat. Pero kung pag-uusapan ng pinakamalaking pagbabago, si Su Lingyu siguro. Dati, hindi siya gaanong kilala. Paano siya naging sikat na artista? Bigla, ano sa tingin ninyo? Darating kaya si Su Lingyu ngayon? Tigil. Ito ay isang eksklusibong restaurant. Ang mga hindi namin kilala ay hindi pinapapasok. Pupunta ako sa private room ninyo sa 2nd floor para sa reunion. Ganyan ang suot mo, at gusto mo pang makapasok. Umalis ka na. At huwag mong dudumihan ang restaurant namin. Tingnan ninyo, yung tao sa pintuan, si Li Wiguo ba yan? Ang dating kaklase natin. Siya nga. Li Wiguo. Siya nga talaga. Noon, siya ang pogi ng campus namin. Bakit ngayon, naging ganito ang lagay niya? Mas mababa pa sa isang bantay. Mukhang may problema siya. Tara, tulungan natin siya. Ayoko. Kilalanin man lang siya, nakakahiya na. Lao Yang, alam kong may issue ka kay Li Wiguo, dahil kay Yi noon. Pero tapos na yon, nakaraan na. May problema siya ngayon. Tulungan na natin kung kaya. HMP. Nakakainis lang siya, walang kwentang tao. Tulungan pa siya, ano pa? Tama.
Hindi na siya, kasing level natin ngayon. Kung tulungan mo siya, baka magkapit pa sa'yo. Tama nga, malapit nang dumating ang iba. Pasok na tayo sa private room. Oo, tara na, tara na, tara na. Bagong bili itong suot ko, at sapatos ko. Hindi marumi. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ang ibig kong sabihin, kapag ganyan ang suot mo, bababa ang klase ng restaurant namin. Anong klaseng restaurant ba ito? Anong klaseng ugali yan? Ganito ba, kayo magnegosyo? Anong problema sa pagnegosyo ko? Kung papapasukin kita, masisira ang paningin ng ibang customer. Paano na lang ang negosyo ko? Sa ganitong klaseng restaurant, kung hindi lang ako, inimbita dito, ayoko sanang pumunta. Dito, sa buong Jiangcheng, ito ang pinakamalaking restaurant. Ganyan ang suot mo. Sino ang mag-iimbita sa'yo? Si Sulinyo ang nag-imbita sa akin. Sino? Su Lingyu, ang Diyosa, ang idol. Hindi ako nagkakamali, no? Hindi nagkakamali, si Sulinyo mismo. Siya mismo ang nag-imbita sa akin ng buong puso. Ayos. Maaari mo bang umihi at tingnan ang sarili mong mukha, nakasuot ng ganito, tapos sinasabi mo pa na ang Diyosa, Su Lingyu ay nag-imbita sa'yo, parang palaka, na gustong kumain ng gansa, umalis ka na. Wala akong magagawa. Matigas ang ulo niya, talagang pinipilit ako. Kaya napilitan lang ako na pumayat. Sige na, tol, kahit magsinungaling, hindi man lang naghanda, at hinahamak mo pa ang idol ko, Su Lingyu, talagang nagpunta ka lang para manggulo, umalis ka na. Huwag mo akong pilitang gumawa ng aksyon. Talaga siyang ang Diyosa, Su Lingyu. Si Su Lingyu ay darating. MS, Su, malugod po naming tinatanggap ang pagdating ni MS, Su, sa aming garden restaurant. Bilang isa sa mga fans nyo, labis akong nagpapasalamat. Dito po. Lolo, bakit nandito ka pa? Hindi ito ang lugar para sa'yo. Umalis ka na. Sandali. Ano ang ginagawa mo? MS, Su, ang gwardya na yan, sinasabi niyang, dumating siya para sa reunion, at kaibigan daw nyo, paalisan ko na siya, huwag. Siya ang personal kong inimbitahan, bakit mo siya hinahawakan? Pasensya, MS, Su, ako, hindi ko alam na kaibigan nyo siya. Ngayon, agad. Humingi ka ng tawad sa kanya, oo, pasensya po, sir, hindi ko nakilala ang importansya mo. Nagkamali ako sa pagtrato sa iyo. Patawarin mo ako. Sa tingin ko, ang restaurant mo. Ayaw mo ring mag-operate, no? Oo. Pasensya, MS, Su. Magpakabait ka. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Tama na, Su. Huwag mo nang pansinin ang batang babae. May sasabihin ako sa'yo. Dapat mong baguhin ang ugali mong tumingin sa itsura. Bakit mo hinamak ang ordinaryong manggagawa? Sige, nakuha ko. Sir, pasensya. Sa susunod, talagang magbabago ako. Tama na, huwag kang magdrama. Ang panghihinayang mo, napakasimpleng plano. Ikaw, bakit hindi mo pinapalitan ang damit mo? Nasanay na ako at saka, pagkikita ng mga kaklase, bakit magsuot ng napaka-formal? Sa tingin ko, pagpasok natin, ay hindi tama. Mga kaklase lang. Anong hindi tama? Mga kaklase. Matagal na tayong hindi nagkita. Lingyu. Mga kaklase, tingnan ninyo kung sino ang dumating. Lingyu, mas maganda ka pala sa personal, kaysa sa TV. Mga kaklase, ito pong kasama ko. Pamilyar na siguro sa inyong lahat. Sino ba yan? Gwardya ba ng restaurant? Ayos, dumating ka. Tulungan mo nga kaming magpahiri ng order. Huwag kang magbiro, tingnan mong mabuti. Siya ay dating kaklase natin, si Li Wiguo. Ay, si Li Wiguo nga. Li Wiguo, noong nasa eskwelahan ka pa, ang yabang-yabang mo. Bakit ngayon, ganyan na lang ang lagay mo? Totoo, noon pa man, araw-araw, wala kang ginawa kundi magbasa ng Wall Street Journal. Sabi mo pa nga, magiging pinakamayaman ka sa buong mundo. Ngayon, naging gwardya ka na lang pala. Oo nga, mula sa pagiging pinakamayaman, naging tagabantay na lang ng pinto. Diretso na sa retirement. Tingnan mo si Lingyu sa tabi mo, tapos ikaw. Ang hina-hina ng lagay mo, nakakahiya bang pumunta sa reunion? Wala ka talagang hiya. Wala naman akong nakikitang masama sa pagiging gwardya. Nagtatrabaho ako ng marangal para kumain. Anong nakakahiya doon? Oo nga naman. Ang pagbabantay ng pinto ay isa ring marangal na trabaho. Nakikita ko na, parang hindi naman ako welcome dito.
Magkita-kita na lang kayo. Aalis na ako. Tama na, lahat tayo'y magkakaklase noon. Huwag na masyadong magsalita. Nasaan si Wigwo? Inimbita ko siya ng personal. Kung hindi ninyo siya igagalang, parang hindi ninyo rin ako iginagalang. Parang hindi ninyo rin ako iginagalang. Oo, Lao Yang, sa totoo lang, magkakaklase rin natin si Wigwo. Kahit na may mga problema siya ngayon, huwag nating pag-usapan ng masama. Wala akong problema. Sige na. Maupo na kayo. Bihira lang tayong magkita-kita at magkaroon ng oras para magsama-sama. Ayoko ring masira ang ating pagtitipon dahil sa iba. Waiter, ihain mo ang wine na itinatabi ko. Para sa lahat, ito ay tunay na Romanée Conti mula sa France. Espesyal itong dinala ng anak ko mula sa ibang bansa. Tikman ninyo. Huwag mo nang lagyan ng baso niya. Hindi naman siya umiinom ng ganyang klaseng wine. Buti na lang. Hindi ko rin gusto ang brand na ito. Umiinom ako ng Bingfeng. Pampalamig ito ng katawan. Para sa ating pagkakaibigan, bilang magkakaklase sa loob ng maraming taon. Tagay. Manager Yang, sana'y patuloy ninyo akong gabayan. Manager Shu, napakabait mo naman. Una na akong iinom. Tara, puntahan natin si Superstar So para mag-toast. Sige. Nadulas ang kamay ko, Lauli, hindi naman ganoon kamahal ang suot mo, kumpara sa wine na ito, huwag mo nang isipin. Yang Feng, sinadya mo yata. Ako, si Yang Feng, ganoon ba ako? Lauli, halika, pupunasan kita. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Kung madumihan man ang damit na ito, mapupunasan. Pero kung ang puso ng tao ang madumihan, hindi na ito mapupunasan. Lao Yang, huwag mo nang asarin. Si Lao Li, mahirap din ang buhay niya. Lalaking kailangan pang ipagtanggol ng babae. Mga magkaklase naman tayo noon. Paano naging pananakit yon? At hindi naman sinasadya ni Ginoong Yang. Hindi ba? Si Ginoong Yang ngayon, napakasikat at matagumpay. May resources, meron. May koneksyon, meron. Ang anak pa niya ang isa sa pinakamagaling na kabataang talento sa Jiangcheng. Narinig ko na si Young Master Yang ay may pakikipagtulungan sa Dawn Consortium. Siyempre, malapit ng pirmahan ng isang kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Pakikipagtulungan sa Dawn? Bakit hindi ko narinig yan? Ano ba ang alam mo? Wala ka sa balon. Ang Dawn Consortium ay isa sa pinakamalaking super consortium sa buong mundo. Wala kang kinalaman dyan bilang isang gwardya. Ginoong Yang, bakit hindi mo bigyan si Wigwo ng trabaho? Walang problema. Li Wigwo, ang sahod mo ngayon kada buwan ay mga 3 o 4,000 lang, di ba? Kung magtatrabaho ka sa Yang Group, bibigyan kita ng 5,000. Kasama pa ang libreng pagkain at tirahan. Ano sa tingin mo? Salamat, pero hindi na kailangan. Huwag kang magpakatigas ang ulo at magdusa ng dahil sa pride. Si Ginoong Yang ay tumitingin sa pagiging magkaklase ninyo noon para bigyan ka ng pagkakataon. Wala kang estado, wala kang posisyon. Bakit hindi mo maiwanan ang kahabag-habag mong pride? Lao Li, sa tingin ko, tama naman ang sinasabi nila ngayon. Kung talagang mapapabuti ang buhay mo, magpakumbaba ka naman kahit sa salita, pwede naman yun. Kian Mei, hindi mo ba nakikita? Ang mga yon ay pawang. Pagkukunwari lang, sasabihin ko sa inyo. Nagtatrabaho ako ngayon sa kumpanya ng anak kong babae at naalagaan ko pa ang buhay niya. Kahit gaano kaganda ang alok niyo, hindi ko yon kailangan. Ano? Sa kumpanya ng anak mo nagtatrabaho? Sa huli, umaasa ka pa rin sa iyong anak. Mas mabuti pang magretiro ka na lang at hayaang buhayin ka ng anak mo kaysa magpanggap na ikaw ay. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ko talaga kailangan yon. Umaasa sa anak ko para sa sustento. Sa kakayahan ko, maaari kong gawing negosyo ng anak ko. Sa Jiangcheng maging ang nangungunang negosyo. Kakayahan. Walang kwenta ang kakayahan mo. Noong panahon, napakaraming paghihirap na dinanas kasama mo. Ako ang may kasalanan sa Yi. Isang sorry lang tapos na. Noong kasama mo si Yi, napakagaling mo noon. Pero ngayon, asawa mo namatay sa sakit, anak mo nagtayo ng maliit at basura na kumpanya. Ikaw ay isang guard lang. Ganyan ang karma. Lao Yang. Pinapayuhan ko kang, panatilihing malinis ang iyong bibig. Lao Yang, huwag kang masyadong magsalita, hindi rin madali para sa kanya. Bakit? Nasaktan ka ba? Kung hindi dahil sa'yo, walang kwenta. Maaaring namatay si Yi dahil sa pagod. Ang lalaki mong ganito, karapat dapat kang maging guard habang buhay. Manager Yang, ayos lang ba kayo? Ikaw na cute, naglakas loob kang santukan ako? Ako ang sumuntok sa'yo. Pwede mong insultuhan ako.
Kung maglakas loob kang sabihin kahit isang salita sa pamilya ko, gagawin kong pagsisihan mo ang pagkakaroon ng bibig mo. Aray! Manager Yang, ayos lang ba kayo? Naghahanap ka ng gulo, Manager Yang. Tawagan ng Young Master Yang. Hayaan ng Young Master Yang turuan siya. Sige, ikaw na guard na mabaho. Naglakas loob kang turuan ako. Ngayon, gagawin kong lumabas kang nakadapa. Sige, tungkol sa kontrata, wala na akong problema. Ang natitira, nakasalalay na sa inyong sinseridad. Walang problema, MS, Ray. Iasan nyo sa amin ang proyekto. Huwag kang mag-alala. Oh, nga pala. Medyo curious lang ako. Yung Mr. V sa huling party, ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Siya ay isang taong, hindi natin kayang guluhin. Talaga, pero mukha naman siyang. Isang kumpas lang ng kamay niya, kayang-kaya niyang bilhin, ang buong Jiangcheng. Kaya mas mabuting huwag siyang gambling. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Paumanhin, MS, Ray. Saglit lang, may tatawagan ako. Hoy, anak, dalhin mo ang mga tao sa Garden Restaurant. Binugbog ako ng tatay mo. Sino ang may ganang kagalitan? Sige, pupunta ako agad. Li Wiguo. Ngayon ay ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan sa Jiangcheng. CJ, gusto ko ring makita kung gaano kalaking gulo ang magagawa mo sa Jiangcheng. Malaking problema ang haharapin ni Li Wiguo ngayon. Ang anak ni Boss Yang ay isa sa mga kilalang tao sa Jiangcheng. Para durugin ang isang tulad mong walang kwenta, sandali lang yan. Lao Li, baka mas mabuting umalis na tayo ngayon. Umalis na tayo ngayon. Hindi na kailangang makipagtalo sa ganitong klaseng tao. Anong alis? Hindi pa tayo kumakain. Tara, upo tayo. Lin Gayo, maaari kang umalis, pero si Li Wiguo, kailangan niyang lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi ka alis ng nakatayo sa kwartong ito. Hala, huwag naman ganyan. Magkaklase tayong lahat. Mula ngayon, walang sino man ang aalis sa kwartong ito. Mula ngayon, walang sino mang aalis. Hala, anak, dumating ka na rin. Tatay, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Hindi sa katawan ko, kundi sa mukha ko. Hindi, ang mukha ng pamilyang Yang ang sinampal. Tatay, narito na ang anak mo. Ngayong araw, tiyak na ipaglalaban ko ang karapatan mo, HMM. Mga kasama rito, mga kilalang tao kayo, di ba? Sino ang hindi nakakaalam na ang aming pamilyang Yang sa Jiangcheng ay isa sa mga nangungunang pamilya? Hindi ako naniniwala na may gahasaing manggahas na manakit sa miyembro ng pamilyang Yang sa harap ng maraming tao. Xiao Yang, hindi naman ganoon kalala, mga dating kaklase lang na lasing. Sino ang lasing? Ito ang tao na humalakak sa mukha ni Ginoong Yang. Tio Shu, sabihin mo sa akin. Sino talaga ang nanakit sa tatay ko? Bibigyan ko siya ng leksyon. Li Wiguo, may lakas ka gumawa, wala kang lakas umako? Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad. Dilaan mo ang sapatos ko hanggang malinis. Baka sakaling patawarin kita. Kung hindi, gagawin kong hindi ka na makakatayo sa buong kabisera. Pigilan mo na yan, wala kayong magagawa sa akin. Ngunit kung gusto ko, ang Yang Group ninyo ay maaaring mabangkarote sa isang iglap. Manggahas ka pang maging bastos sa harap ko, mga tauhan, putulin ang isa niyang binti. Sandali. Sigurado ka bang gagawin mo ito? Lee. Ginoong Lee. Ay, Ginoong Lee. Hindi ba't gusto mong putulin ang mga binti ko? Ay, ako. Putulin. Hindi ba't nagbibiro lang ako sa'yo? Nangungutya ka lang. Kanina, nang sabihin ng tatay mo sa akin na maglupasay ako, parang hindi siya nagbibiro. Paumanhin, Ginoong Lee. Walang malay ang tatay ko. Nakikiusap ako, magpakita ka ng awa. Patawarin mo na ang aming pamilyang Yang. Anak, tumayo ka na. Nababaliw ka ba? Isa lang siyang bantay pinto. Kung ayaw mong mabangkarote, ang pamilya natin, mag-apologize ka na kay Ginoong Lee. Bakit ako? Ano ba siya? Siya ay isang VIP ng Dawn Consortium. Kahit si Miss Lei ay ayaw siyang guluhin. Alam mo ba, ang kontrata namin na bilyon-bilyon, nasa kamay niya lahat. Ano, siya, hindi ba't siya ay isang gwardiya? Sa kumpanya ng anak niya, paano nangyari yon? Sabi ni Miss Lei, totoo yon. Paano nangyari yon? Wiguo, hindi, Ginoong Lee. Matagal ko nang nahulaan na hindi ka ordinaryong tao. Kahit suot mo ang uniformeng ito, hindi nito may tatago ang iyong dating matagumpay. Yang Feng, mag-apologize ka na. Ay, Wiguo, kanina, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Ikaw ay mabait at mapagpatawad.
Patawarin mo kami. Kanina, sinabi mong hindi ako mabubuhay. Sa Jiangcheng, maliban kung lumuhod at humingi ako ng tawad. Alam mo na ngayon ang dapat gawin, di ba? Wigwo, matagal na tayong magkaklase. Hindi mo naman, talaga ako papaluhurin. Sa harap ng mga kaklase natin, di ba? Oh. Ngayon mo lang na-realize ang kapangyarihan ko. Saka mo naalala na magkaklase tayo. Ganon ba? Bakit ngayon ka lang? Ginoong Lee, oo. Nagkamali ang tatay ko. Nasaktan ka niya. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Iwanan ninyo ang tatay ko. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Ako ang humihingi ng tawad. Ako ang nagsosorry. Laoyang, tingnan mo ang anak mo, ang bait-bait. Ikaw ay isang duwag na umaapi sa mahina. Noong nag-aaral pa tayo, nang ligawan mo ako ang nakakuha sa kanya. Kaya nagtampo ka. Nakakalungkot. Kung makipot ang isip ng isang tao, hindi lalago ang negosyo niya. Mabuti pang magsara na lang. Wigwo, ako, humihingi ako ng tawad. Isipin mo ang pamilya Yang. Ilang dekada kaming naghirap bago nakuha ang posisyon na ito. Pakiusap. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon ba ang ibinibigay ko? Pagkakataon ay pinaghihirapan, hindi hinihingi. Tama. Ako ang mali, hindi ko dapat kinainisan ka. Ako ang mali, hindi ko dapat ginamit si Yi. Mali ako. Tama na. Kung alam mo lang ang mangyayari, bakit ka pa kumilos ng ganon? Tingnan mo ang itsura nyo ngayon. Wala na sa isip nyo kundi katanyagan at kayamanan. Wala na kayong kahit katiting na ugali ng dating magkaklase. Mga kaklase, ang pagtitipon natin ngayon, para bang paggunita sa pagkakaibigan noong araw, o para lang magyabangan at maghambingan? Laoli. Pasensya na. Hindi ko inaasahan na magkakaganito ang mangyayari. Anong pasensya na, hindi naman kasalanan mo. Gabi na. Ikaw. Maaari mo ba akong ihatid sa bahay? Aray. Nakarating na ako ng ligtas. Laoli, salamat sa paghatid sa akin pauwi. Huwag kang magpakumbaba sa kapwa estudyante. Buti na lang hindi ako umiinom. Kung hindi kita mahahatid. Aalis na ako. Hoy. Nasa harap na ng bahay mo. Hindi ka ba papasok para umupo sandali? Maaga pa naman, magkita na lang tayo sa susunod. Paalam. Talagang sikat na artista ka, ang pagpapanggap mong nasaktan, mas magaling pa sa akin. Para lang mapapunta ka sa bahay ko, grabe ang pagsisikap mo. Sikat na artista. Ang bahay mong ito, maganda ang pagkakayari. Kung wala ang pagpapanggap kong nasaktan, makakapasok ka ba? Lafite mula 1982. Ito ay para sa iyo. Alam mo naman, hindi ako umiinom. Ganyan ka pa rin. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom. Hindi tulad ko. Kapag masama ang loob ko, gusto kong magpakalasing. Huwag kang uminom ng ganyan. Xiaosu. Kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin. Hindi ako naniniwala na wala kang puwang sa puso mo. Umalis na si Yi. Lumaki na rin si Tingting. Hindi mo ba gustong? Xiaosu, sa buhay ko, ang dalawang babaeng pinagsisihan ko ay si Yi at Tingting. Bumalik ako para mabayaran ang pagkukulang ko sa kanila. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Mas mabuti. Maraming lalaking nanliligaw sa akin. Pero sila, ang gusto lang nila ay ang pangalang Su Lingyu at ang pera ko. Ikaw lang, ang hindi kailanman nagpakita sa akin bilang sikat na artista. Xiaosu. Kung ganyan ka uminom, hindi ka kaiba kung malasing ka. Ikaw. Huwag mong sabihin, parang medyo malasing nga ako.
Laoli, gising ka na. Kamusta ang tulog mo, kagabi? Masarap talaga. Ang sofa mo, sobrang lambot. Sue, hindi na maaga ang oras. Uwi na ako muna. Ano ang nagmamadali? Kumain ka ng almusal bago umalis. Niluto ko ang lugaw. Malapit na matapos. Huwag mo na istorbohin. Hindi ako gutom. Narito na tayo. Nandyan, ang bahay ni Sue, ang diyosa. Wow, iba talaga ang lugar kung saan nakatira. Ang malaking artista. Kapag nagkapera ako, bibili rin ako ng ganitong malaking bahay. Huwag kang mag-alala. Kapag pumirma na si Ginoong Sue sa live streaming contract ng company natin, pagkatapos, ang stock price ay magdodobo. Pagkatapos, bibili ka ng anumang gusto mo. Napakaganda. Humika, tara na. Nandyan na. Hoy, dumating na si Tingting. Pasok ka. Ngayon, espesyal naming dumating para makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan. Sige, maupo muna kayo. Kukuha ako ng tubig para sa inyo. Papa, bakit nandito ka? Tatay, nakita na kita. Lumabas ka na. Kumakain lang ako ng almusal. Wow, may something ah. Kumain ka ng almusal. Paano ka napunta sa bahay ni Diyosa Sue? Kayong dalawa, ano ang relasyon ninyo? Magkaklase lang kami. Lasing si Xiao Su kahapon. Ayaw talagang bumitaw, kaya dinala ko siya rito. Oo, Tapos, dito ka. Nagpalipas ng gabi? Nagpalipas ako ng gabi. Anak, sa sofa ako natulog. Ay, sige na tatay. Huwag ka nang magpaliwanag. Hindi ako tutol kung magkakaroon ka ng pag-ibig sa pagtanda. Pero dapat mong tratuhin ng maayos. Si Diyosa Sue. Hindi talaga. Ang iniisip mo, anak, lasing na lasing si Xiao Su kahapon. Hindi ko naman siya pwedeng iwanang mag-isa dito. Ting-ting, nasaan ang tatay mo? Pero isa siyang mabuting tao. Gusto ko sanang magpaiwan, pero hindi siya pumayag. Diyosa Sue. Kayo, kung gusto niyo ang tatay ko, buong puso akong sasang-ayon. Hindi, anak. Anong ginagawa mo rito? Para ba sa usapang collaboration? Bakit ako lagi ang pinag-uusapan? Ah, yung collaboration. Pwedeng mamaya na muna. Ting-ting. Ang tatay mo. Pwedeng hiramin ko pa ba ng isang araw? Ha? Mga walang kwenta. Pinapanda ko kayo para kontratahin si Sulingeo. Napakasimpleng bagay, hindi nyo pa magawa? Boss Jao, malapit na sana kaming magtagumpay. Kaso nandyan na naman yung gwardya. Pagkakita ni Sulingeo sa kanya, diretso siyang pumirma sa Xinghui. Kahit anong sabi namin, walang nangyari. Kahit dagdagan ng bayad, ayaw pa rin. Gwardya, akala mo ba madali akong lokohin? Isang gwardya. Mas nakakaakit pa ba kaysa sa 800 milyon at bilya na may tanawin ng ilog? Totoo talaga, Boss Zhang. Yung guardiyang yun. Parang tatay ni Li Mengting. Oo nga pala. At yung si Sulingeo. Parang hindi karaniwan ang relasyon nila. Kahit na pumirma siya, ano naman ang magagawa ni Sulingeo? Boss Jao, may naisip akong paraan para hindi na makabangon si Li Mengting. Anong plano? Sabihin mo. Base sa reliable information ko dati, ang lumang factory area sa south ng lungsod ay gagawing commercial center. At ang proyektong ito ay matagal na pinaghahandaan ng Xinghui. Kung sa susunod na linggo, makasali tayo sa bidding at makuha ang development rights ng lupain, Li Mengting, magkakamali siya ng lubusan. Sige. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang aaksyon. Li Mengting, anong laban niya sa akin? Ang pakikipagtulungan kay Emma Sue ay na-finalize na. Ang susunod ay dapat nating i-push ng buong lakas ang development project sa commercial district sa south ng lungsod. Ang proyektong ito, hindi lang ito ang turning point ng Xinghui, magiging ang bagong landmark ng buong Jiangxi. MS Lee, ang Hangyu Group, parang kamakailan, ay nakatingin din sa proyektong ito. Ang pondo nila ay mas malakas kaysa sa atin. Baka, Huwag kang matakot. Para sa proyektong ito, nagawa na namin ang lahat ng paghahanda, ginawa namin ang pinakamalaking pagsisikap. Ang plano ay napakakumpleto na, hindi tayo dapat matalo. MS Lee, ang mga pamamaraan ni Zhao Hong ay napaka-sneaky. Dapat tayong maging maingat. Ganyan lang ang kanyang kakayahan. Gusto niyang maglaro, sasabayan ko siya hanggang dulo.
Ikaw, hiniram mo ako ng isang araw. Tapos nagsuot ka ng napaka-formal. At ipinakain mo lang ako sa tindahan sa tabi ng kalsada. Sasabihin ko sa'yo. Kapag nakakain ka ng masasarap na pagkain, ang mga stall sa tabi ng kalsada ay pinakamasarap. Hindi ka naniniwala. Subukan mo ito. Pero sasabihin ko, ang tindahan ay gumagawa ng masarap. Mr. Lee, ang bagay ay naayos, base sa iyong utos. Alam ko na. Sa susunod, dapat tayong maging low-key. Lao Lee. Hindi ba, ikaw talaga ang Shiguang? Walang problema, kain tayo. Mamaya na lang, ganito na lang ako. Hi! Hindi ba si Jilly ng Xingwei? Ang tagal nating hindi nagkita. Izhao, ang tagal nating hindi nagkita. Pareho pa rin kayo, ng dati. Jilly narinig ko na ang Xingwei ninyo ay may problema sa cash flow, abala sa paghahanap ng pondo. Kung handa kayong lumuhad sa akin, baka sakaling tulungan ko kayo. Salamat sa mabuting hangarin ni Izhao. Ang aming kumpanya ay mayroon ng ilang problema sa pondo, pero hindi pa naman umaabot sa punto na kailangan naming sumunod sa iba. Ganito pa rin pala si Jilly, nagpapanggap na matapang. Kaya payo ko sa inyo, mas mabuting umatras na kayo ngayon, baka kasi mapahiya kayo. Hindi kami atras. Ito ay isang patas na kompetisyon. Ang aming Xinghui ay hindi kailanman magpapatalo. Sige, tignan natin. Ang mga hurado sa bidding na ito, naayos na ba ang lahat? Ji Zhao. Huwag kayong mag-alala, may 6 na hurado, 5 na roon. Ay nabili na natin. Paano naman yung isa? Ji Zhao, yung isa pa ay ang espesyal na kinatawan ng Dawn Consortium. Hindi namin siya makontak, pero ang Dawn Consortium ay kakalabas lang sa partnership sa Xingwei. Tiyak na panig siya sa atin. Mabuti. Napakaganda. Malugod naming tinatanggap ang lahat ng naririto. Inihahayag ko na ang bidding para sa proyektong pagpapaunlad ng South City Commercial District ay opisyal nang magsisimula. Ngayon, magkakaroon ng magandang palabas. Ang proposal ng Xinghui ay nakasentro sa sustainable development, ang core. Sa loob ng 1 taon, bawasan ang energy consumption ng 50%. Ang Southern Business District. Gawin itong bagong green landmark ng Jiangsheng. Okay, susunod, ipapakilala ang Hangyu Group, Zhao Hong para magsalita. Mga kapwa, ang proposal ng Hangyu Group ay binuo ng international top team at kasama ang Wanhao Real Estate at Yindun Teknolohiya, 2 malaking kumpanya. Hindi lang kami may funds, mas efficient pa. Sa loob ng 2 taon, paangatin ang Jiangsheng. Mas angkop ang proposal ng Hangyu sa development trend ng Jiangsheng. Tama. Sa commercial development, efficiency ang labanan. Manager Lee, bakit may feeling ako ng masamang mangyayari? Huwag kang mag-alala. Sige, ako na ang mag-announce ng voting results. 3 boto para sa Hangyu Group, 2 abstention. Paano nangyari ito? Manager Lee, isang babae, masyadong bata pa, isang small company. Anong meron para makipag-compete sa scale ng Hangyu? Sandali. May isang judge na hindi dumating. Ang voting kanina ay invalid. Oo nga, may isa pang guest judge. Siya ang chief consultant ng Dawn Consortium, Mr. Lee. Nandito ba siya? Pasensya sa lahat. Na-late ako. Habang wala ako kayo, ginugulo ninyo ang anak ko, CJ. Ngayon, muling susuriin ang mga proposal para sa bidding. Kapag may nakitang illegal na bidding, maniwala kayo sa akin. Ang Down Group ay siguradong magpapadala sa kanya sa pagkakautang. Ngayon, ako ang muling mag-aanunsyo ng resulta ng botohan.
ang Starlight Company, ay nakakuha ng buong suporta. Congratulations sa Starlight sa pagwagi sa bidding. Mabuti naman, nagawa natin. Hindi maaari. Ano ang nangyayari? Mga kasama, may sasabihin pa ako sa inyo. Mag-aanunsyo ako ng isang bagay. Ang Down Group ay magsasama sa Starlight. Para sa proyekto sa South City, para sa pag-develop, ang Down Group ang magpupondo, at Limengting ang magiging punong tagapamahala. Papa, ano talaga ang nangyayari? Sa ganitong punto, hindi na ako magtatago sa iyo. Ako ay, ang founder ng Down Consortium. Ito ang, pinaghirapan ko sa ibang bansa. Sa loob ng 20 years. Hehe, ano sa tingin mo? Ang tatay mo magaling, di ba? Bakit hindi mo sinabi agad? Sa akin. Siya ang pinakamayaman sa mundo, Mr. Lee. Wala na. Ngayon, talagang wala na. Papa, hindi ko inakala na ikaw ay may ganitong kakayahan. Dahil ikaw, palaging minamaliit ang tatay mo. Ako ay, talagang may kakayahan. Sa hinaharap, ikaw ang magpapatuloy sa trabaho ng tatay mo, at mamahala sa Down Consortium. At ikaw, Ako, magpapatuloy lang sa kumpanya bilang gwardiya. Noong isang araw, nakasalubong ako ng isang food delivery rider na marunong ng martial arts. Lao Li. Ting Ting, halika. Dalhin ko kayo sa isang magandang lugar. Halika na.